Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Hala, grabe to. Si BP Sara lang nakakagawa nito. Lahat nagulantang. PBBM nataranta, tamba. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulan, bago natin simulan pakinggan at panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mga kababayan, may share lang po ako. Ito, tingnan nyo po si Trillanes. Nako, ito, basahin ko po para sa inyo. Tinawag ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Vice President Sara Duterte na crazy woman. Nako, nagpapatawa ka ba? Mas mukha kang mas mukha kang crazy, no? Kaysa po kaya, ano bang crazy? Buwang, diba? Mas mukha kang buwang, Trillanes, kaysa kay BP Sara. At dapat na umanong patalsikin sa pwesto matapos nitong sabihin, matapos sabihin siya ay designated survivor. Nako talaga, Sira uno na pala ngayon ang magsabi ng designated survivor, no? Para po yan kay Senator Trillanes. At hindi dadalo sa State of the Nation Address, no? Or SONA, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So yan mga kababayan, dapat mo ba talagang tawagin ni Senator Buang, Trillanes, no? Na crazy woman, itong ating BP Sara. Dahil po sa sinabi niyang designated survivor, no? At sa hindi pagdalo. Pag hindi ka na pala dumalo ngayon sa SONA ng Pangulo, crazy ka na. Ikaw Trillanes. Mas mukha ka pang ang crazy. Diba? Kayo mga kababayan, anong tingin nyo dito kay Trillanes, no? Between Trillanes and BP Sara, saan kayo mas naniniwala? Pero pinipick up pa rin ng mga mainstream buwang media. Mainstream buwang media. Pinipick up pa rin. Itong si Trillanes. Bakit ganon? Tapos sasabihin nyo, di ba? Sasabihin nyo si BP Sara may plano magpag-impeach kay PBBM. Ito, tingnan nyo. May hashtag pa. Ito, hashtag. Hashtag impeach Sara. Hoy, Trillanes, anong nangyayari sa'yo? Edukado ka pa ba? Educated ka pa ba? Na tatawagin mo ang isang vice president na crazy woman, no? Kung sa credibility lang naman, mas mataas at di hamak na mas maganda, ang kredibilidad, no? Ni Vice President Sara Duterte kaysa dito kay Trillanes. Ito na lang Trillanes, ano ba ang nagawa mo sa bansa natin, no? Na kung makapag ka, parang ikaw napakalaki ng nagawa mo sa bansa natin. Hindi mo nga maipaliwanag yung ilang beses kang pumunta sa China. Nag-walk out ka pa. Nang iniimbestigahan ka sa Senado ni Juan Ponce Enrile, nag-walk out ka pa. Talaga naman na Trillanes na to, no? Mukhang ang tinatawag nga nila sa social media, na raw to si Trillanes desperado na. Desperado na. Hindi naman siguro tatakbo itong senador. Gusto lang talaga nito, no? Kasi alam mo naman ang mga Duterte, diba? Talagang malakas po ang kapit nito sa taong bayan. Now, kung ididikit mo kahit bad publicity pa man yan, no? Makikilala ka pa rin ng mga constituent mo. Diba? Lalo na kung mga botante dyan, mga rin, no? Mga tulad rin ni Trillanes na Yan, tinawag niyang buwang si
Crazy woman. Paano kung sabihin naming mga vloggers ngayon na ikaw ang buwang? Diba? Baka kasuhan mo naman kami. Baka kasuhan mo naman kami, Trillanes. Pag sinabi namin itong si Trillanes ay buwang talaga. Kasi dito nga, sinabi niya talaga na crazy woman itong si BP Sara. Paano kung taong bayan na talaga yung magsabi sa'yo, Trillanes, na may saltik ka, ikaw ang buwang, di ba? Kakasuhan mo ba? Baka pag kinasuhan ka ni BP Sara, bahagang buntot mo, di ba? Well, anyway mga kababayan, eto. Pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. BBM, pati po yung mga Alipores, pati po yung mga kadikit, pati po si Martin, pati si Trillanes, gigil na gigil sa ginawa no ni BP Sara na pagpapahayag niya na siya po ay hindi a-attend ng SONA at saka siya po ay dinesignate niya yung sarili niya na designate survive ano na nga yung sinabi ni BP Sara na masakit sila. Pakinggan nga natin. No, I will not attend to SONA. I am appointing myself as a designated survivor. Appointing myself as designated survivor. Okay. Sakit na sakit po sila dyan. Bakit? Viral eh. Wala pong ka-effort si BP Sara Duterte. Si Trillanes nga po, grabe, nananawagan na impeach na yan. Ayan po yung sinasabi natin, no? Kaya po tayo nananawagan. Buti na lang, sinabi nila. Kasi mahirap naman yung sa atin pa magsimula. Kaya tayo nananawagan sa inyong lahat, no? Meron sila eh. Sabi ni Trillanes, so pakinggan natin to ay babanggitin ko lang po to. It is time to impeach this crazy woman. Tawag pa crazy woman, no? Alam po ninyo, naiisip na natin yan, no? Kaya po ako nananawagan na tayong mga Duterte supporters, magkaisa po tayo. Wag po tayong boboto ng mga naka-line up kay Pangulong Marcos o naka-line up diyan sa mga dilawan at kakamping. O kung may line up pa yan na kakaiba sila Makabayan Black, no? Kasi ayan na, hindi na napigilan ni Trillanes yung panawagan na i-impeach. Kaya pag wala pong numero, no? Pag natalo po yung mga Duterte, alam nyo na kung ano po ang balak, no? Kasi hindi sila mananalo kay BP Sara kahit na anong gawin. Yan po, hindi na po sa atin. Hindi ko mabanggit yan kasi baka sabihin na bakit mo pinangungunahan. Yan yung sinasabi ko na kinakailangan natin ng numero ngayon para hindi po matuloy yung balak nila na yan. Na ano ko na yan eh. Ang tanging paraan lamang para si BP Sara ay yung hindi makatakbo sa 2028. Kasi kung ma-impeach yan, alam ko hindi ka pwedeng tumakbo na eh. Pag ikaw ay nakasuhan at na di ba ganun yung may mga kaso? Kaya po pag ito po pinakamaganda pong panawagan to, may mga nananawagan na sa kampo nila na i-impeach po si BP Sara. Ang tangi lang po solusyon diyan para hindi matuloy yung impeachment. Pwede nating sabihin si Trillanes lang yan. Pwede natin yung may nagsasalita na mula sa kanila. Hindi po tayo dapat magtiwala. Kaya nasa atin po yan sa 2025, yung kapangyarihan po natin na bumoto. So, kumbaga mga kababayan, may plano silang i-impeach si BP Sara. Simula pa lang naman ng pag-anula, atake kay BP Sara, yan na talaga yung gusto nila eh. Diba? Pero wag kayong pakakampante. Baka eto lang opinion lang po ito. Bago nyo po mapa-impeach o mapatanggal sa mapatalsik si BP Sara as Vice President, baka may mauna po sa kanya. Diba? Baka manahimik muna kayo. Baka manahimik kayo pag diba? Yan ay opinion ko lang mga kababayan kasi mahirap naman i-impeach yung walang kasalanan yung tuloy maraming kasalanan marami tuloy ginagawang kabulastugan hindi nyo kayang i-impeach tapos itong nagtatrabaho ng maayos i-impeach nyo, diba? Lahat lang po ng lineup ni Pangulong Duterte kasi pag pinasukan po natin lalong-lalo na yung naka-line up sa kanila. Napakadelik. Yung pati naman yung mga dilawan na yan, yung lineup nila, galit lahat sa Duterte yan. Lahat po yan, galit sa Duterte. Alam niyo naman kung bakit galit ang mga tao sa Duterte. Di ba? Yung mga mamamayang Pilipino, bakit po tayo bilib na bilib sa mga Duterte?
tumahimik ang kapaligiran, di ba? Nawala yung mga magnanakaw sa gobyerno, no? Nawala po yung mga pahirap sa mga OFW na laglag bala. Yung mga korap, hindi po sila nakapagnakaw, pati po mga oligarko hindi po nakapagnakaw. Kaya gigil na gigil sila. Yan lang naman yung tanging rason kung bakit galit yung mga yan. Siyempre, kasama na yung mga true-blooded na kriminal. Yung mga involved sa droga, involved sa iba pang krimen. Yan talaga magagalit kay Pangulong Duterte. Hindi sila kumita eh. Pare-pareho silang hindi kumita. Alam na natin yan. O kaya nga ngayon, all out sila eh. Nung nawala sa pwesto, talagang titirahin nila. Okay, bakit po galit na galit? Alam po ninyo, papaabante na eh. Lahat ng na halos akala nila wala na yung mga Duterte. Dadayok-yokin na eh, before SONA. Lahat po ng ginagawa nila ngayon, nilabas po nila yung mga pangarap. Nariyan yung pangarap nila na 29 pesos na bigas. Ngayon po lumabas yan, di ba? Tapos sasabihin nila na yan yung ano natin, mapababa yung bigas. Ano pa po yung mga lumabas ngayon? Araw-araw may paayuda po sila, no? Yung pagmamatapang po nila sa West Philippine Sea. Nakikita po natin yan, panay pronouncement na yung mga alliances with Japan, etc. Yung buong ano nila, yung buong press ano nila, yung PR nila para ipakita na si Pangulong BBM on top of the situation. Kasama na po yung pahayag niya dito kay Apollo Kibuloy. Pati po yung kay Apollo Kibuloy na nagpakita sila na 10 million, di ba? Akala nila natataranta ng mga Duterte, merong patong sa ulo si Kibuloy. Tapos tuloy-tuloy po pinangalanan si Roque. Talagang lahat po sabay-sabay. Tapos pinaglaruan nila yung PNP leadership sa Davao. Mayat-maya sa isang araw nakatatlo pong PNP chief. Palit-palitan. Parang ginawa nilang drama yung pagpapalit para pasamain. Tapos ngayon lumalabas po yung ang Davao hindi totoong safe na lumalabas, maraming krimen. Atake po nila sa lahat. Press, sa Twitter, sa mga nakakaabante sila, di ba? Pati yung mukhang matigas ngayon si BBM dahil si Kibuloy on siya, no, yung So yan mga kababayan, no? Ano kaya, for example lang, nagkapalit po ng sitwasyon. Si BP Sara po ang naging presidente. Tapos, yung baluarte ni President Bongbong Marcos Jr. or nitong ni Sitamba ay ganun ang gawin ni BP Sara, no? Palit-palitan ng PNP chief. Di ba? Kapag pinalitan yung PNP chief, bago na naman yan. Kaya nasasabi nilang magulo ang Davao City. Sila mismo gumagawa ng kaguluhan eh. Paano magiging maayos? Sa hanay pa lang ng PNP, magulo na. Ginugulo na. Diba? Paano sila makakapagtrabaho ng maayos kung mayat maya papalitan? Diba? Wala na mga karabin natin. Ano man po ang inyong reaction patungkol po sa video ito. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.